ating Panginoon. Praise God. Salamat po sa patuloy po na pagkilos, pangunguna at pagbibigay ng Panginoon ng katagumpayan sa bawat isa po sa atin sa kabila ng nararanasan po natin sa ating panahon. Amen po ba? Shout out sa mga nagmamahal ng bilihin. Napakamahal na po ng gasolina. Sabi nga po sa Facebook, meron daw pong good news. Bumagsak na po ang presyo ng gasolina. Nung tiningnan ko po, ang bumagsak po talaga yung literal na presyo, yung panel, bumagsak na po. Pero sa atin po na mga mananampalataya ay ang makikita po natin sa panahong ito, the more na nakikita natin itong mga sitwasyon, ay the more na ipinapaalala lang sa atin na talagang kailangan natin ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga po ni Habakkuk doon sa kanyang aklat, ang sabi sa Habakkuk chapter 3 verse 17 and 18, at ito po ay pinahayag ni Habakkuk sa panahon na kumbaga iniisip niya, ano man ang mangyari, hindi magbabago ang aking puso sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi magbabago ang aking puso sa aking relasyon sa Panginoon. Sabi po niya sa Habakkuk chapter 3, verse 17 and 18, sabi, bagamat di namumunga ang mga igos, napakahalaga po ng igos sa Middle East. Sabi, kahit hindi din mamunga ang mga ubas o mabalam man ang pamumunga ng mga ulibo, ang fig tree at saka yung olive ay napakahalagang mga prutas o pananim sa Middle East. At maraming mga tao diyan nakadepende. Tayo po, nakadepende tayo sa gasolina. Kaya pag nawala ang gasolina, ano na mangyayari? Parang yun na yung worry ng tao, ano? Sabi nga ni Brother June, nangyari yun. Kung nakikilala naman, nakikita naman yung kahalagahan ng electric vehicle kasi hindi na kailangan ng gasolina. Pero ito sabi ni Habakkuk, ano man ang mangyari, itong mga pinanghahawakan natin, itong mga bagay na akala natin dito tayo nakadepende, sabi niya, mawala man ang mga bagay na ito. Kahit na mabalam ang pamumunga ng igos o wala mang yung kanyang alaga, mamatay, anong sabi niya? Maganda yung kanyang commitment. Verse 18, ang sabi niya, mananalig pa rin ako kay Yahweh, ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang sabi niya, mananalig pa din ako. Magagalak pa din ako. So it is a clear declaration of faith na hindi ako maapektuhan ng nangyayaring ito. Naririnig niyo po ba yun, mga kapatid? Na sa panahong ito, hindi ito yung panahon para manglamig sa Panginoon. Hindi ito yung panahon para manghina sa Panginoon. Hindi ito yung panahon na lalo pang ipahayag natin yung ating dependency sa Diyos. Na sa panahong ito, hindi magbabago ang aking pagtitiwala sa aking Panginoon. Na sabi niya sa verse 18, mananalig pa rin ako kay Yahweh. Ako'y magagalak. Bakit? Dahil ang Diyos ang aking manunubos. Ang Diyos ang aking tagapagligtas. Amen? Hindi ang langis ang tagapagligtas natin. sa Bible, sabi sa aklat ng awit, may mga nagtitiwala sa mga kabayo. Siguro sa panahon natin ngayon, pagka inisip natin, ano ibig sabihin nun, bakit magtitiwala sa kabayo? Kasi nung panahon po na yon, kapag marami kang kabayo, ikaw ay malaking, kumbaga ikaw yung malakas. Kasi yung kabayo ay simbolo ng power. Kasi mabibilis ang kabayo. Kaya kung meron kang kabayo, kung meron kang kalaban, malaki ang advantage mo. Pero sabi ng banal na kasulatan, may mga tao na nagtitiwala sa kabayo. Paano pag wala na yung kabayo? Nawawala ang kabayo, di ba? Pero tayo na mga anak ng Diyos, saan tayo nagtitiwala? Hindi po tayo nagtitiwala sa mga bagay ng mundo, hindi po tayo nagtitiwala sa kanino pa man. Ang ating pagtitiwala ay ibinibigay po natin sa ating Diyos na hindi nagbabago, hindi nawawala. Lagi po siyang nandyan. Lilipas sa mga bagay ng mundo, pero ang Panginoon, ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Kaya, katulad po ni Habakkuk, let's declare sa ating buhay, mananalig pa din ako kay Yahweh. Ano man ang sitwasyon, mananalig pa din ako kay Yahweh. I will rejoice. Amen? I will be glad. I will be joyful in God, my Savior.
Yun din po ba ang inyong declaration sa araw na to? Opo, napaka-uncertain na po ng buhay ngayon. Si BBM, ang sabi niya, ay di niya alam kung hanggang kailan. At tayo din, sila na nasa gobyerno, hindi nila alam kung kailan. Lalong tayo, hindi natin alam. Ordinaryo tayong mamamayan. Pero meron tayong Diyos na pwede nating panghawakan. Magbabago ang sitwasyon, ang panahon, pero huwag magbago ang ating relasyon sa Panginoon. Let us continue to be joyful to our Lord, our Savior, and He will save us in whatever situation na maaaring daanan at harapin natin sa ating pananampalataya. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Patuloy tayo mag-alab sa paglilingkod natin sa Panginoon. Praise God. Ayan, magandang umaga po. Hayaan niyo po na bago po ako tumungo sa salita ng Panginoon ay magbigay po ako ng ilang update. Number 1, sa atin pong naging repair project sa Louisiana. Salamat po sa pagtugon mga kapatid doon sa atin pong panawagan para po makalikom tayo ng ating gagamitin para po doon sa atin pong repair. At sa biyaya po ng Panginoon, may mga pictures po tayo na sa ngayon, yun na po yung condition ng atin pong chapel doon sa Louisiana, Laguna, na bago yung gate, na marami na po mga nabago, napalapad na din po yung loob ng atin pong sanctuary dyan. Ayan, so sinira po yung dating wall at ngayon po in-expand na siya. So yan po yung phase 1 ng atin pong naging repair project. Then, sa first week naman po ay yung phase 2. Yung flooring po ay muling dadagdagan, papataasin pa po yan, care of Pastor Boy. So sa first week ng April, yun po yung next project. And then, another phase po, yung phase 3, ay pagkatapos po ng flooring, ay repainting naman po para talagang malubos na po. Bagamat hindi pa totally makukompleto, pero at least mapinturahan at lalong maging presentable yung atin pong bahay panambahan doon sa Louisiana, Laguna. Well, yan po ay dapat po natin gawin. Katulad na sinabi ng Panginoon nila Nehemiah sa Nehemiah chapter 10 verse 39, we will never neglect the house of God. Amen po ba? At kabahagi po tayo doon. At salamat na nagampanan po natin yung ating bahagi para po sa pagsasauli o pagsasaayos ng tahanan ng Panginoon sa gawain po natin sa Louisiana. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. And also, update na rin po, katulad po ng nabalita ko na po sa mga leaders at sa inyo din po, ang Sariaya Congregation po ngayon ay 2 na po. Katulad ng nasabi ko sa inyo, nagkaroon na po tayo doon ng isang daughter church. Ito po ay nasa Villa Emilia. At sa biyaya po ng Panginoon, noon po ang gawain doon ay nag-gather po sila sa garahe. At yan po ay sa bahay ni Pastora Fleda. At nandyan din po yung bahay, dyan din nakatira yung kanyang hipag na siya pong in-install natin na pastor doon. 70 years old, mga kapatid. At handa pang magpagamit sa Panginoon. Imagine niyo. So, hamon yun sa mga kabataan. 70 years old. Sa garahe po sila nagsasama-sama, sa garahe po sila nagtitipon. Pero sa biyaya po ng Panginoon, nag-i-start na po sila ngayon ng construction, building construction. Yeah. Wala pa po natin ang Lord. At siguro next week ay mabububungan na. Alam niyo po sa biyaya ng Lord, yung nakikita niyo po na mataas na pader, yan po yung bahay nila Pastora Fleda. Tapos immediate yung katabing-katabing lote, kanila din po yun. Ngayon, nung namatay nga po yung husband ni Pastora Ched, biyaya ng Lord, nagsumama po siya or nagpa-insure po siya, after lang ng more than 1 month na siya po'y nakapag-member, tapos namatay nga po siya, nag-grant yung kanya pong yung kanyang insurance policy na in-apply. At nakakuha po siya ng around 700,000. At yung 700,000, yan po yung pinasisimulan po nila ngayon para maitayo yung bagong church building ng ating daughter church sa Sayaya. Palakpakan po natin ang Lord. Panahon po na mahirap ang mahal ang gasolina. Para mahirap ang buhay, pero ang Lord, He has His way of meeting our needs. Amen? Sa kabutihan at sa biyaya ng Panginoon. Bago po tumaas yung bilihin, nasabi po ni Pastora Ched, ay nakabili na sila ng maraming mga kagamitan.
Kaya nung tumaas po, na-stuck na nila yon. Talagang napakabuti po ng Panginoon. Amen po ba? At kung tumaas din yan, kung yan ay gawain ng Panginoon, the Lord will still provide. Kasi nga po, ang Diyos natin ay Diyos na hindi natin maunawaan ang kanyang kilos. Because His ways are not our ways and His thoughts is above our thoughts. Amen? Minsan pa, balik natin sa Panginoon ang palakpak at papuri. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Okay, so ngayon naman po ay handaan niyo po ang inyong sarili para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. And I would like you to open your Bible sa Book of Revelations, Pahayag, chapter 5, verses 1 hanggang 8. Pahayag, chapter 5, verses 1 hanggang 8. At sama-sama po natin itong babasahin sa Tagalog po. Yan po yung ating pag-aaralan. At dito po, ang bibigyan po natin ng pansin sa ating pag-aaral ay nakafocus sa verses 5 and 6. Jesus being the lion and the lamb. Pero ganun pa man, meron pa po muna tayong bibigyan ng pansin na ilang bagay regarding heaven. So kung nakita nyo na po or nandiyan naman sa screen, nais ko po uli na hilingin kayong magsitayo. Sama-sama po tayo magbigay ng paggalang as we read the Word of God. Amen. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. This time, siguro gawin na lang natin alternate, tigi-isang verse. Sasabay ako sa bawat basa, pero sa kaliwa ko muna yung verse 1, verse 2, para po may participation ng lahat uli. Okay? Aking nasa kaliwa, verse 1. Nakita ko ang isang kasulatang nakalulon na hawak sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. May sulat ang magkabilang panig nito at may 7 tatak. Verse 2, at nakita ko ang isang makapangyariang anghel na nagpahayag ng malakas. Sino ang karapat-dapat na sumira sa mga tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon? Verse 3, ngunit walang nasumpungan sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa na makapagbubukas at makatitingin sa nilalaman niyon. Verse 4, buong kapaitan akong nanangis sapagkat walang natagpuang karapat-dapat. Verse 5, kaya sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang manangis. Tingnan mo, ang leon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang sumira sa 7 tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon. Verse 6, pagkatapos may nakita akong isang kordero na nakatayo sa pagitan ng matatanda at ng tronong napaliligiran ng 4 na nilalang na buhay. May mga bakas na nagpapakilalang pinatay na ang kordero. Ito'y may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanglibutan. Verse 7, lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakalulon sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. And verse 8, sabay-sabay po tayo. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda. May hawak na alpa ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamangyan. Ito ang panalangin ng mga banal. Patuloy po tayong lumapit sa presensya ng Diyos. Muli, Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong banal na salita, lalong-lalo na sa aklat ng kapahayagan, na bagamat itong mga bagay na ito ay mangyayari pa lamang, at marami sa mga bagay na ito na inihula ay alam namin, hindi po abot, hindi sukat ng aming pagkaunawa ang mga bagay na ito. Ngunit alam namin na ang mga bagay na ito, O Diyos, ay isa sa mga dakilang plano, bahagi sa mga dakilang plano mo sa bawat isa sa amin na nananalig sa iyo. Kaya, O Diyos, ang aking dalangin sa pagkakataong ito, kung paanong si Juan, O Diyos, ay nagkaroon ng encouragement, Lord God, sa pamamagitan ng mga pangitaing ipinakita mo. O Diyos, kami din po sa panahong ito. Hayaan mo, O Diyos, na sa pamamagitan po ng iyong buhay at makapangyarihang salita at maging itong mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy naming makita at panghawakan ng mabuti ang iyong mga dakilang pangako sa bawat isa sa amin. Na sa panahong ito, O God, there is uncertainty, Lord God. Sa panahong ito, O Diyos, marami po ang nalilito.
Pero ang salita mo, O God, ang alam namin, makapagbibigay sa amin ng kapanatagan at kapayapaan. Sapagkat anuman ang mangyari sa mundong ito, lahat ng ito'y nakita mo na, lahat ng ito'y tinakda mo na, lahat ng ito, Panginoon, ay inilaan mo para sa iyong mga anak, Panginoon, na nananalig sa iyo, nakabilang sa iyong kaharian. Kaya sa iyo po namin, O Diyos, pinagkakatiwala ang mga sandaling ito ng pag-aaral ng iyong salita. Let your wisdom, Lord God, be upon your servants, Lord, upang tanggapin namin ng iyong salita at manatili ang iyong salita sa aming mga puso at mga isipan, O Diyos. Salamat po sa buhay at makapangyarihang salita na amin pong maririnig sa oras po na ito, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ako po na po kayo po rin po ang ating Panginoon. So ang ating paksa po is about the Lord Jesus Christ na nakita po dito ni John nung pinakita ng Panginoon yung mangyayari sa hinaharap. At dito nga po sa verses 5 and 6, ang pinakita dito ay ang Panginoon na siya yung Lion of Judah. At siya din po yung tinatawag na The Lamb. At ito pong, kung titinan po natin yung verse 5, and lalo na yung verse 6, na description ng ating Panginoon, ang sabi po dyan, sa verse 5, huwag kang manangis, tingnan mo ang leon mula sa lipi ni Juda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang sumira sa 7 tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon. And verse 6, ang sabi, pagkatapos may nakita akong isang kordero. So nung una, yung verse 5, ang nakita niya ay ang Panginoon, pinapakilala sa atin dito as the Lion of Judah. Pagdating ng verse 6, sabi niya, pagkatapos may nakita akong isang kordero na nakatayo sa pagitan ng matatanda at ng tronong na paliligiran ng 4 na nilalang na buhay. At ang sabi dito, may mga bakas na nagpapakilalang pinatay na ang kordero. So walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Alam natin, Jesus is the Lamb of God. Siya yung inialay para sa ating kasalanan. At nung nakita ito ni John, very fresh pa. Yung, kumbaga, sa paningin niya, pinakita ng Panginoon na very fresh pa yung katotohanan na ang ating Panginoon ay kamamatay pa lamang. Kaya yun ang dinidescribe dito. At ang sabi, itong nakita niyang kordero, sabi may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanglibutan. Now, yung 7 sungay, wag niyo pong i-take as literal yan na talaga magbibilang kayo ng 7. Yung 7, yung number 7 sa Lord is number of completion. Kaya kung siya mayroong 7 sungay, it means yung kanyang power is complete, perfect. Ganon din po yung sinasabi dyan na siya po ay mayroong 7 mata. Kaya wag ko kayong, kung meron kayong babalitaan na may 3 mata, ito naman ay 7. Huwag nyo ding isipin na itong korderong ito ay literal na 7 mata talaga. Again, the number 7 in the Bible, pagka ginamit po yan, it speaks of completion. Kaya ito po, yung 7 mata na ito ay nagpapahayag na itong namatay na lamb, meron siyang 7 eyes, merong perfect na knowledge about, nakikita tayo, yung kumpleto. Walang sino mang maka-escape. Mas matindi pa siya sa CCTV ng lupa, ng mundong ito, na may mga areas na hindi nakikita. But our Lord, being the omniscient, all-powerful, ever-present God, nakikita po ang lahat. Ang matuwid at ang hindi matuwid nakikita. Pero lalong higit, ang nakikita ng Diyos ay tayo na mga matuwid. Nakikita niya higit sa lahat ang ating mga ginagawa. Amen po ba? So ito po yung ating titingnan na bagay na nakita ni John. Nakita niya ang ating Panginoon, both Jesus as the Lion and also as the Lamb. Ngunit bago po natin i-focus ng mabuti yung ating pag-aaral dyan, and of course, I believe, excited tayo, ano bang significance? Bakit pinakilala ng Panginoon ng kanyang sarili kay John, both as Lion and as Lamb? Bakit hindi lamang Lion? Lion naman talaga siya, pero bakit kailangan pa yung lamb? Well, later on po, titingnan po natin yan. Pero dahil may napansin po tayo dito na ilang mga material na bagay na pinapahayag sa langit, alam ko, ang iba sa inyo ay mayroon pong mga tanong sa inyong isipan. Meron bang mga
literal na material things na makikita tayo sa heaven? Meron ba? So, tingnan po natin, ayon sa salita ng Panginoon, meron mga literal material things na makikita tayo in heaven. Kasi dito po, may binanggit na scroll or nakalulon na sulat. Nakalulon, ibig sabihin nakaroll. Kaya scroll, yan po yun. Yung nakalulon na sulat, yan po yung scroll. May binanggit din po dyan sa ating binasa na harp. Ngayon, in other parts of the Bible, may makikita tayo na binabanggit na mayroong clothes or damit na white pa yung iba. At meron din na sinasabi na yung langit, ang daanan ay ginto. So, itong mga bagay na ito, na meron tayong counterpart dito sa lupa at sinasabi na meron din doon sa langit, gusto ko po na maunawaan natin na ito po ang pinag-aaralan natin na Book of Revelation, ito po ay future event. Mga bagay na mangyayari, at kung meron mga binabanggit na mga bagay na literal na nakikita natin dito sa lupa, na nandoon sa langit na binabanggit, wag po nating isipin na talagang ganun kaliteral, na kung ano yung nakikita natin dito, ay yun. Bagamat, dinidescribe ito sa atin, kung ano ang meron tayo dito, para at least magkaroon tayo ng kaunawaan, na merong nakikitang ganon, pero of course, yung nakikita natin dito is very different doon sa talagang kung anong meron sa heaven. Pero totoo po, yes, there are literal material things that we can see in heaven. At dito nga po, minention ni Apostle John ang ilang mga bagay. Pero, hindi po siya katulad ng literal or earthly material things na meron tayo dito. Of course, itong mga binabanggit dito kay John, ay masasabi po natin na glorified, spiritual, pero makikita natin na ito ay physical reality din. Okay, so ilan po sa mga bagay na gusto ko po makita natin na meron sa heaven, yung sabihin natin na talagang tangible, pero hindi yung katulad ng bagay na nakikita natin dito. Ito ay mga glorious material things na makikita natin sa heaven. Kumbaga, hindi ito contaminated ng earthly imperfections. Mga glorious things. Ano yung una? Number 1 ay yung tinatawag na white robes or clothes. Ito po yung makikita natin sa Pahayag, chapter 6, verse 11. Sabi kasi dito ng Bible, binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanila na magpahinga ng kaunting panahon pa hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo na papatayin din tulad nila. Sabi po sa NIV, each of them was given a white robe. So meron pong damit na puti. Ang sabi din po sa Revelations chapter 3 verse 5, he who overcomes will like them be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angels. So, dito po sa mga bahagi na ito ng banal na kasulatan, binabanggit po yung kasuotang puti. At lahat ng mga mananampalataya na naka-overcome, nag-conquer, ang sabi, sila ay dadamitan ng puti at ito po ay parehong literal and symbolical. Literal, sapagkat ito'y literal na damit. Kasi isusuot. So isusuot po ito, pero hindi po ito yung pangkaraniwang damit na katulad na nakikita natin dito na mga branded na damit, na may mga tatak pa, anong gusto yung style na damit. Hindi po, itong damit na ito ay talagang heavenly na ang Diyos ang nag-design ng damit na ito. Hindi ito gawa ni Pitoy. Kilala niyo si Pitoy? Yung mga dating kasi kilalang magaling na designer ng damit. Kaya pag binanggit yung Pitoy noon, kilala yon. So ito pong designer ng damit na ito na isusuot ng mga mananampalataya, hindi po designer ng lupa. Ito po'y ang Diyos ang magsusuot sa atin at itong damit na to ay talagang panglangit lang. Amen po ba? At ibibigay po ito sa lahat ng mga mananagumpay na mananampalataya. At bakit puti? Because it symbolizes purity. So lahat ng nagtagumpay, binanal ng Panginoon, karapat-dapat na suotan ng
damit na ito. So tayo po yun, mga kapatid. All of us who are conquerors, who are victorious in Christ, hanggang tayo, sa ating pananampalataya ngayon at nagpatuloy tayo hanggang sa langit, kasama tayong susuotan ng damit na ito. Another thing na makikita po natin na literal na material in the Bible ay yung tinatawag na scrolls and books. Sa Pahayag chapter 20, verse 12, and of course, sa chapter 5, verse 1 ang ating binasa, pansinin niyo po, sabi sa chapter 5, nakita ko ang isang kasulatang nakalulon na hawak sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. May sulat ang magkabilang panig nito at may 7 tatak. So, yung scroll, nakalulon, nakabilot, at ito ay kasulatan. At ito yung Bible natin ngayon. Noon, pira-piraso, naka-scroll siya, kaya lang ngayon, dahil nga sa very modern na, may maganda ng mga printing machine, na minimize na yung mga sulat, napaliit na. Kaya ngayon, isang buong libro, hawak natin sa ating kamay. Noon, per chapter siguro, pero actually wala pang chapter noon. Pero ganun po, naka-scroll, nakalulon. So, meron pong literal na aklat na sinabi dito. At sa Pahayag chapter 20, verse 12, ito din po ay nagpapahayag na meron pong iba't ibang mga books na makikita talaga in heaven. Sa verse 12, at nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. So, may mga aklat binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. So, ang sabi po, kung dito ang PSA ay archives ng lahat ng mga listahan, ng mga birth certificate, ng death certificate, ng ano paman, sa heaven, imagine niyo ang haba na ng panahon, so ang haba na ng listahan na mayroon doon. So talagang yung archive doon ay, di ba? Sobra. Heaven's Library, ang napakalaki noon. At ang sabi po dito, may mga aklat na mga gawa. May mga aklat. At binuksan ang aklat ng buhay. At hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat. So ito pong mga books dito ay books of works or books of deeds, mga gawa ng tao na naniniwala na sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawa ay maliligtas sila. So recorded yan. Naka-account yan. Tapos mayroon din namang aklat ng buhay. So ibig sabihin, itong mga book na ito ay tala ng Panginoon, ng divine record para sa kanyang judgment, at ganun din, record na taglay-taglay ang perfect knowledge ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng nabuhay, kung ano man ang kanilang ginawa, alam ng Panginoon ang kanilang motibo, at di natin alam kung paano ito, di ba, sa husgado, para mapatunayan mo yung isang tao sa kanyang ginawa, ay kailangan ng mga ebidensya. Ang Panginoon, very accurate, hindi niya na kailangan ng mga magdedepensa at magpapatotoo. Very accurate. Actually, yung ating yung ating budhi. Alam niyo po ba na sabi ng banal na kasulatan sa aklat po ng Kawikaan, binigyan tayo ng Diyos ng budhi upang hindi tayo makapagtago sa Kanya sa bawat sandali. Ibig sabihin, may mga bagay tayong ginagawa na tayo lang ang nakakaalam. Na kapag ka ginawa mo, pwede mong sabihin sa iba na okay yung ginawa mo o mabuting ginawa mo, pero yung budhi mo, sinasabi sa'yo, sinungaling ka. Di ba? Merong ganon. So, ang Diyos ang nakakaalam and very accurate yun kung yan ay galing sa Diyos. Kaya, merong books of deeds and merong book of life. Pero ito maganda mga kapatid sa Panginoon. Maliwanag po, sabi po ng Pahayag chapter 20 verse 14 and 15. Sa verse 14, itinapon sa lawang apoy ang mga taong hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya kung meron mang aklat na mga gawa, yung mga naniniwala, kasi yung chapter 20 ito yung Great White Throne Judgment. Hahatulan ng mga tao ayon sa kanilang mga ginawa. Pero yung nanalig sa Panginoong Hesus at nasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi hahatulan ang mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Amen po ba?
Dahil sa inyong pananalig sa Diyos, ayon sa banal na kasulatan, walang judgment sa sinumang nakipag-isa kay Kristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ang Diyos ang naghahawak ng kasulatan na yon. Hindi tao, di anghel. Ang Diyos mismo magpapatunay sa atin dahil sa ating pananalig, tayo ay mayroong lugar sa langit. Why? Because our names are written in the book of life. Amen? So purihin po ang ating Panginoon. Praise God na meron, mahirap kung dito yan, nawawala yung book. Nako, di ba ngayon, susunugin lang yung mga archives at yung mga ebidensya, mawawala. Purihin ang Panginoon sa langit, hindi mangyayari yan. Amen? Accurate yun. Kaya kung nanalig ka dito sa lupa, pagharap mo sa Panginoon, tatanggapin ka niya. Why? Because your name is written in the book of life. And makikita pa po natin sa verse 8 ng chapter 5, ang sabi po, each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. So, dalawang bagay din ang pinapakita sa atin dito ng verse 8, harps and golden bowls. Ano yung harps o yung alpa? Harps, nagre-represent po ng worship. Nagre-represent ng joy and praise ng mga mananampalataya. At maging ng angel na nagpupuri sa Diyos. Ibig sabihin, even in heaven, talagang ang pagpupuri natin sa Diyos ay hindi mapipigil. Hindi matatapos. At ito po yung nire-represent ng harp. These are real harp, musical instruments. Pero ang binibigay na tunog ay glorious. Dahil ito'y ginagamit para lamang sa pagsamba sa Diyos. So, merong literal talaga na musical instruments na ginagamit sa pagpupuri sa Diyos. And also, makikita din natin, ang sabi, meron din pong golden bowls of incense. At ang sabi, these golden bowls of incense are the prayers of the saints. Ito pong mangkok, ginintuang mangkok, ay nagtataglay ng mga panalangin ng mga saints. Mga kapatid, huwag kayong madaya na ma-focus doon sa golden bowl. Ang gusto ko pong makita natin dito is yung prayer, yung laman nung golden bowl. Ang sabi po dito, itong golden bowls of incense na ito ay yung panalangin ng mga saints. Bakit kaya panalangin ang laman? Bakit hindi yung ating mga ginawang paglilingkod? Bakit hindi yung ating pangangaral? Bakit kaya sabi, prayer of the saints? Bakit yun ang preserve ng Panginoon at nandun siya sa golden bowl? Golden bowl. At sabi, it is made of gold, hindi plastic, hindi kahoy. At ang naroroon ay prayer. Now, ano ibig sabihin po nito? Napakahalaga po. Makikita natin na pini-preserve, ini-store ng Diyos yung pinakamahalaga sa Kanya mula sa atin. At anong pinakamahalaga sa Diyos? Your prayer for Him. Yung prayer na nagre-represent ng ating dependency sa Diyos, yun yung iniingatan ng lubos ng ating Diyos. Hindi yung ating paglilingkod, bagamat naglilingkod tayo, pero sometimes, yung paglilingkod natin ay pwedeng effort natin. Pwedeng sarili nating gawa. Sa labas, pwedeng nakikita na naglilingkod tayo, pero pag tinignan ng Panginoon yung ating ginagawa, ay sarili pala natin yon. Samantalang kapag tayo'y nanalangin, ang prayer ay, alam natin, nagpapahayag ng ating dependency sa Diyos. Na kaya tayo nagpipray kasi alam natin, kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Actually, prayer is the power of all the things that we do for God. You can serve. Pero kung hindi ka nananalangin para sa paglilingkod mo sa Panginoon, naglingkod ka lang. Pero pag itinignan yan, it's not the power of God. It's your power. Kung naglilingkod ka lang without prayer, naglilingkod ka gamit ang sarili mong lakas. Andyan po ba kayo?
Kaya dito makikita natin, if we regard prayer na napakahalaga sa buhay natin, the more na pinapakita sa atin ng Diyos that He regards prayer na very important sa Kanya. That's why, nandun yun sa golden bowl. At yung golden bowl, dahil gold, special sa Diyos. Di ba? Pwede namang plastic na lang. O yung mga, di ba, naglalagay tayo ng mga bagay sa plastic. No. Dahil very special yung ating prayer, inilalagay ng Panginoon sa special na sisidlan. Amen? Sapagkat nais ng Panginoon, gustong hawakan ng Panginoon, gustong ma-remind ng Panginoon na itong anak kong ito, sa panahon ng kanyang pangangailangan, dumepende siya sa akin, tumawag siya sa akin. Kaya hindi kinakalimutan niyo ng Panginoon. Andyan po ba kayo mga kapatid? Imagine niyo po yun, God preserves the prayers of the saints. Even your prayer for your loved ones. Na Lord, kailan po maliligtas yung aking minamahal na mag-anak, kapatid, mahal sa buhay? Lalo na yan. Yung pag-iyak ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, lalo yung inire-record ng Panginoon. Why? Because we believe that God alone can serve our loved ones. Wala tayong magagawa. Talagang ipapanalangin lang natin sila para maligtas. Kahit anong gawin natin sa ating mga mahal sa buhay, kahit pilitin pa natin sila, wala tayong magagawa. But when we pray for our loved ones, God is doing great things sa buhay po nila. That's why sinasabi ng Lord sa atin, mga anak, hindi ko binabaliwala ang inyong pananalangin. I am keeping it. Amen po ba? Yan, mga kapatid, huwag tayong magsawang manalangin. Amen? So nakakatuwa po, mga kapatid, nakakagalak na merong mga ganitong mga bagay na makikita tayo. At si John nakita niya itong mga bagay na ito. Pero, gusto ko pong mapansin ninyo, nung makita ito ni John, he even saw angels. Madami siya mga nakitang mga bagay na talagang makapagbibigay sa kanya ng joy. Pero anong sabi? Nung malaman ni John na walang makapagbukas ng scroll, nanangis siya ng labis. Ibig sabihin, dito po pinapakita sa atin na kahit meron ka ng lahat ng bagay, kung wala ang Panginoon sa'yo, you miss the main thing of your life. Amen? Kaya nga si John, nanangis siya. Yun ang sabi ng Bible. He saw many great things in heaven, glorious things. Andun yung mga angels, andun din yung mga kapatiran, yung mga elders. Nagre-represent ito ng mga katulad nating mga mananampalataya. Mga redeemed, nandoon. Pero, walang makapagbukas ng scroll. Ang sabi po doon sa verse 2. Kaya nung malaman ito ni John, nanangis siya. Pero again, tingnan po natin. Ito po ay picture ng mangyayari sa heaven. Sabi, nanangis siya ng labis. Akala ko ba wala nang pag-iyak sa heaven? Meron pa din. Sa una. Kasi, ano ang papawiin kung wala nang pag-iyak? Kumbaga, dito, para sinasabi na meron kang mararamdamang parang maaring kalungkutan sa una, pero lahat ng yan, aalisin ng Panginoon, ipapakita ng Panginoon na kapag kakasama mo ako, wala ka ng dahilan para malungkot. Kaya nga, nung sinabi ito ng angel na walang karapat-dapat na magbukas ng scroll. Kumbaga napakahalaga ng scroll, and for John, he was very eager to know what's in that scroll. Kaya lang, nakalulungkot, walang makapagbukas. In-announce ng angel, even sa heaven, even sa earth, or even under earth, walang sino man makapagbukas. Kaya sabi ng verse 4, buong kapaitan akong nanangis, sapagkat walang natagpo ang karapat-dapat. Sa verse 2, sabi, nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na nagpahayag ng malakas. Sino ang karapat-dapat na sumira sa mga tatak? Wala, sabi ng angel. At para kay John, nandun nga ang lahat ng bagay, pero dahil alam ni John na napaka-importante para sa kanya nung laman ng scroll, he wants to know what's in it for him, pero wala makapagsabi, kaya nanangis siya. Umiyak siya ng labis. Parang ganito po, kung kayo po yun, baga merong chest of treasure, alam niyong para sa inyo yon at mahalaga yon,
pero hindi mo naman mabuksan, hindi mo naman ma-access, ano mararamdaman mo, di ba? Para nakakapanghinayang, nakakapanghina ng loob. Si John, alam niya, kaya pinakita ng Diyos sa kanya ang langit, yung mga mangyayari, tapos hindi naman niya mauunawaan o hindi naman niya malaman, putol. Para kang nanonood ng nobela na biglang nag-commercial and later on, or ano man napigil, naku, ano na nangyari? Di ba? Parang ang hirap sa kalooban. Tapos yun ang announcement ng angel kay John. Walang karapat-dapat, pero purihin ang Panginoon. Para sa angel, walang karapat-dapat. Pero ang sabi po sa verse 5, sabi po ng isa sa elder, isa sa matatanda. Pansinin nyo, kaya ito po yung ating pinag-aaralan, yung key verse natin, 5 and 6. Kaya sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang manangis. Tingnan mo, ang leon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang sumira sa 7 tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon. Now, tingnan niyo po ang angel. The angels are clueless in some ways sa affairs ng mga tao, lalo na sa redemptive work of God for man. Ulitin ko po. Ang mga angel, yes, sila po ay mga created beings. At sila po ay ministers of God. Pero, most of the time, clueless po sila, lalong-lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa ating kaligtasan. Bakit po? Kasi ang mga angel, malibang ipahayag ng Diyos, ang kanyang kalooban, i-reveal sa kanila ng Diyos, doon lang nila malalaman. Pero, hindi po sila omniscient na katulad ng ating Diyos. Kaya limited po ang kanilang kapangyarihan. Kaya, imagine ninyo, nag-declare siya, walang sino mang karapat-dapat. Pero, sino nakakaalam? Yung redeem, yung iniligtas, yung isa sa matanda. At nagsalita yung isa sa matanda, mas marunong pa yung iniligtas ng Panginoon kaysa sa angel. Kaya ano sabi ng angel, parang nirebuke niya or ikinorek niya itong angel. Ang sabi niya sa verse 5, narinig ni John, ang sabi, huwag kang manangis. Yung narinig mo, hindi yan ang katotohanan. Merong karapat-dapat magbukas ng scroll para malaman ninyo ang plano ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang kaharian. Andiyan po ba kayo? At sino yung magbubukas nun? Yung pinatay para magkaroon ng church. Siya yung may karapatang magbukas. Kasi siya ang nakakaalam ng punot dulo ng plano ng Diyos sa katauhan. Amen po ba? Kaya si John, pinaunawa sa kanya ng Panginoon na merong magbubukas. At sino yung magbubukas? Ang sabi, siya ang leon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David. So dito po makikita natin, ipinahayag ng Diyos kay na meron pong pwedeng magbukas. Bagamat ang angel ay masasabi natin na mga ministers ng Diyos, pero pagpatungkol sa kaligtasan, limited po ang kanilang kaalaman. Samantalang itong elder, yung matatanda o yung elder na naligtas, sila po ang nagre-represent ng ating church at alam nila kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa mga mananampalataya. Kaya meron silang maliwanag, nakaunawaan kung ano ang plano ng Diyos para sa mga iniligtas ng Diyos. At ang sabi nila, may magbubukas niyan. At sino magbubukas? Ang ating Panginoon na pinatay para sa ating pananampalataya. They know that Jesus, as the Lion of Judah, and the Lamb that was slain for our sin, alam nila na ang Panginoong Hesus ang karapat-dapat. Kaya nga itong mga angel na ito, dahil itong mga elder na ito, itong matatanda, na sinabi kilala nila ang Panginoong Hesus, makikita nyo sa verse 9, kung gaano talaga nila kakilala ang Panginoon, kung gaano kahalaga ang ginawa ng Panginoon para sa kanila, na hindi alam ng angel. Tingnan niyo po ang verse 9. Inaawit nila ang bagong awit na ito. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakalulon at sumira sa mga tatak niyon, sapagkat pinatay ka. Pansinin niyo po sa verse 5, ang sabi ng elder, sabi ng matatanda, Jesus is the Lion of Judah.
Pero hindi naman yung lion ang pinatay. Pero dito sa verse 9, dinideclare niya, ikaw ang karapat-dapat sapagkat ikaw ang pinatay. So, ibig sabihin, very clear ang understanding ng mga elder na ito. Definitely, they are saved. Bakit? Kasi hindi lamang nila kilala ang Panginoon as King, kilala din nila ang Panginoon as the Lamb who was slain for their sin. At yun ang perfect na kaligtasan. Nagkakaroon ng problema ang mga Israelita kasi hinihintay nila ang ating Panginoong Jesus, ang Messiah, ang tagapagligtas, as King katulad ni David. Pero hindi nila matanggap na ang ating Panginoon ay kailangan maghirap doon sa krus, na kailangan mamatay ng katulad ng isang pusakal na kamatayan. At yun ang dahilan kung bakit hindi sila maligtas. Kasi they are just looking for the Lord as their King, but not as the Lamb who will be slain for their sin. Pero itong mga elders na ito, sabi nila, verse 5, unawain niyo mabuti kasi ito po ay last things, kaya pinapaliwanag ko pong mabuti para maintindihan ninyong mabuti. Sabi po doon sa verse 5, huwag kang manangis. Bakit? Kasi sabi, sino daw? Si Jesus, the Lion of Judah, di ba? Siya ang may karapatan para magbukas. Pero pagdating sa verse 9, inaawit nila ang bagong awit na ito. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakalulon at sumira sa mga yun, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong kamatayan, pansinin niyo, tinubos mo para sa Diyos ang mga tao, hindi lamang ang mga Israelita, bawat lipi, bawat wika, bawat bayan at bawat bansa. This Lamb was slain for all people of the world. Samantalang ang mga Israelita, ang inihintay lang nilang tagapagligtas nila na Messiah. Kaya itong mga elders na ito, maliwanag ang kanilang pagkakilala sa ating Panginoon. Jesus is both the Lion and the Lamb. Hari na dadating para pagharian ang tao sa kanyang kaharian, pero siya din yung Lamb na mamamatay para bigyan ng buhay ang mga nananalig sa Kanya. Jesus is both the Lamb and the Lion. At yun yung makikita natin na ipinapahayag sa atin dito. But the question is, why didn't the Lord affirm to John that really siya yung Lion of Judah? Kasi sa verse 5, ang sabi ng elder, wag kang umiyak. Jesus, yung the Lion of Judah, si Jesus, siya ang may karapat-dapat na magbukas. Pero pagdating ng verse 6, di ba pinakilala? Lion of Judah. Pero pagdating ng verse 6, ang nakita niya, lamb. Parang ganito. Di ba? Alam mo, nakatingin ako kay Brother Orly. Pinapakilala si Brother Orly. Sinabi sa akin, siya si Brother Orly. Alam ko, pinakilala sa akin si Brother Orly. Tapos ang pinakita sa akin yung anak niya. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Parang, iba yung pinakilala, iba yung nakita. Kaya verse 6, yun po yung sabi. Si Jesus ay, siya yung pinatay na lamb. Ngayon, ano yung significance of knowing that Jesus Christ is both the lion and the lamb? Ito po, the lion is his royal identity. Bilang lion, alam natin na pinanggalingan ng kingly or royalty ng Israel, kung saan nanggaling si King David, from the tribe of Judah. At doon din, dahil ang ating Panginoon ay hari ng mga hari, kaya tama lang na dumaan siya doon sa lahi na yon. Sa lahi ng mga hari. So as the Lion of Judah, kung saan yung tribe nanggaling si David, ay doon din nanggaling ang ating Panginoon, the conquering King. Now, ano naman ang significance? Jesus being the Lamb. The Lamb is His method. Sa pamamagitan ng kalagayan ng Lamb, nagtagumpay ang hari. The Lion of Judah, His victory was won not by force, but through His sacrifice. Kaya nagtagumpay po yung Lion of Judah dahil inialay niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng katulad ng Lamb of Judah. So,
Alam ito ng mga elder. Jesus is both the lion and the lamb. Ngayon, ano ang significance nito para sa atin? Kung yung nung si John, nakita niya to at naunawaan ito ng mga elder na naroroon that Jesus is both the lion and the lamb. Now, para sa atin, bilang mga mananampalataya, ano ang significance dito sa atin to know that Jesus is both the lion and the lamb for all of us? Number 1 po, because Jesus is our lamb. He is the lamb. You are fully saved by the lamb. Ang sabi po ng Pahayag chapter 5 verse 9, yung binasa ko kanina, sabi po dito, pansinin niyo, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Jesus as the lamb, the perfect lamb. Siya po ang nagbibigay sa atin ng katotohanan na tayo po ay mayroong kaligtasan dahil sa kanyang ginawa para sa bawat isa sa atin. At ito po ay inawit ng mga elders who are fully aware of their redemption from the Lamb. Kaya kahit nasa langit na sila, alam nila kung bakit sila nasa langit. Kasi pinatay ang Panginoon para sa kanila. At doon sa langit, yun pa rin ang kanilang ipinagdiriwang, yung katotohanan that their Savior was the Lamb. At yun ang dahilan kung bakit sila nandun ngayon. Kaya sabi niya, huwag kang tumangis. The Lion of Judah, siya ang may karapatang magbukas. Wow, praise God sa katotohanan ito. At ano ang bunga nito sa atin, mga kapatid? Dahil doon sa perfect and final sacrifice na ginawa ng Panginoon para sa bawat isa sa atin, God is assuring us that you are saved already. Kasi perfect na yung sacrifice ng Lamb. Kaya nga sinabi dito sa binasa natin sa chapter 5 verse 9, pinatay ka para iligtas ang bayan, bawat lahi, bawat wika. Lahat ang paraan ng kaligtasan is through the Lamb. Hindi po ang lion ang pinatay. Ang pinatay ay ang Lamb. At ang kamatayan ng Lamb ang nagbigay ng kaligtasan sa lahat ng taong sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen? You are assured that you are saved through the Lamb. At ano ang bunga nito? Hebreo chapter 10 verse 10, at dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo. Pansinin niyo. At ang paglilinis na ito ay ginawa niya sa pamamagitan ng minsang paghahandog. Because of the death of Jesus, He is the final sacrifice. Because of that final and perfect sacrifice, everyone, every language, every nation, every tongue ay ligtas. Minsan lamang na ginawa ng Panginoon. It is enough. Kaya bawat isa sa atin, we are assured because we trust in the Lord na yung kanyang ginawa para sa atin ay yun ang naglinis ng ating kasalanan. Hindi na natin kailangang ulitin pa at hindi natin kailangang ulit-ulitin na paggawa sa Panginoong Hesus yun. Once lang. Pero our salvation is assured and secured. At ang resulta po nito, sabi ng Hebrews 10:14, because by one sacrifice, pansinin niyo, He has made perfect forever those who are being made holy. All the Lord needed is just one sacrifice. Ganon din tayo. Isang sacrifice lang ang binigay ng Panginoon upang ang bawat isa sa atin ay maging holy forever. Pansinin niyo po ha, holy forever, hindi holy temporarily. Paano po kaya yun kung holy temporarily lang tayo? Hindi, gugustuhin natin, kompletuhin pa yun. Hindi. By one sacrifice, mga kapatid, ilagay niyo yan sa inyong puso at isip. Hawakan niyo by faith. You are made perfect forever. Hindi temporarily. Kaya yung mga elders, alam nila yon. Siya'y pinatay para sa lahat ng lahi. At dahil pinatay siya, alam nila sila'y ligtas. The same thing, hold yung katotohanan ito, ilagay ninyo mabuti ang inyong pananampalataya doon.
Yan yung magdadala sa inyo sa langit. Huwag nating bibitawan yung katotohanan na yun. Kasi yung mga elders, yun pa rin ang kanilang pinanghawakan. Hanggang doon, alam, pinatay ka para sa lahat ng lipi, para sa lahat ng lahi. And once ka lang pinatay, pero ang ginawa mo sa amin, forever holy. Palapakan po natin ang Lord. Wow! Praise God! Kaya kapag kahit ano man ang nangyayari sa ating panahon na ito, kunin na tayo ni Lord, maghirap na ang mundo, may buhay pa tayo sa kabilang buhay. Walang dahilan para mangamba tayo. Ang ibig sabihin po niyan, ang significance niya sa atin, you can live with full assurance. Ang sabi po ng Romans 8:1, there is now no condemnation for those who are in Christ. Kung alam mong ikaw ay na kay Kristo, you are holy forever. You are holy forever. Ipamuhay mo yung holiness na yan. Dahil binanal ka na ng Panginoon. Hindi ka naglilingkod para lalo pang maging banal. No. Binanal ka ng Panginoon, ipinamumuhay mo na yung kabanalan na yan because of Christ. Why? Because you are made holy. I-declare ka na holy, mamuhay ka sa kabanalan na tinanggap mo sa Panginoon. That's number 1. Number 2, Jesus being the Lion of Judah, you are fully protected. Ano ang kalagayan ng lion? The lion is the king of the jungle dito sa ating panahon. Hindi siya kinikilala as king of the jungle, not because he is the strongest or the biggest animal. Mas malaki sa kanya ang elepante. Kaya lang ang elepante, gentle. Mas malakas at mas mabigat ang mga rhinoceros kesa sa lion. Pero hindi sila regal o maringal. Pero sa ating Panginoong Jesus, you are protected because He is our King, the royal King. And He assures you that your King is powerful. Malaki ang elepante pero hindi siya ganun ka-powerful katulad ng lion. Pag nag-roar lang ang lion, takot na yung iba. Roar pa lang yun. That's why meron siyang authority. At yun ang ating Panginoon. He is the lion. And because He is the lion, we are fully protected. Because lion is powerful. And the Lord, our King, siya yung ating pinananampalatayanan, we are protected. No enemy, no spiritual or physical enemy can overcome the Lion of Judah. Nagtagumpay ang Panginoon, walang nakatalo sa ating Panginoon, spiritual man or physical man. Dahil makapangyarihan ang ating Panginoon. Now, this same thing with us. Kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, being the Lion of Judah, He will protect us because God is all-powerful. Amen. Sige po, palapakan natin ang Lord. Ang sabi ng Biblia, yes, Satan is the roaring. Itinulad din siya sa lion, pero roaring lion. Pero ito maganda. Kahit roaring lion si Satan, tinalo pa rin siya ng ating Panginoon. Pinantayan lang siya as lion, pero the Lord defeated Satan. So, walang makatatalo sa ating Panginoon. And because the Lord is powerful, and He is powerful to protect all of us, His creations. Kaya nga namatay siya doon sa krus para bawiin tayo sa kamay ng kaaway. Why? Because He wants to fully protect us. At dahil doon sa faith natin, no one can snatch us out from the hand of God. That's how powerful Jesus being the lion of our faith. Amen po ba? Mga kapatid, talagang Jesus is both the lion and the lamb. He is very powerful to protect us. And sabi ng Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Even death, hindi pwedeng maging against. Hindi makakapaghiwalay sa atin ang kamatayan. Wala makapaghiwalay sa atin sa kamatayan ng Panginoon. Thirdly, because Jesus is the Lamb, you can approach God. Alam natin na nung pinatay ang Panginoong Jesus, sabi ng Matthew chapter 27, merong tabing doon sa tabernacle at yung tabing na yon napakakapal, pero nung namatay ang Panginoong Jesus, yung tabing na yon ay nahati mula sa taas hanggang sa ibaba. At yung Holy of Holies, yung lugar sa tabernakulo or doon sa templo, nahahati po ng dalawang lugar. Yung isa ay dakong kabanal-banalan. Yung dakong lugar, everyday meron po diyang worship, merong sacrifice. Pero yung Holy of Holies, minsan lamang napapasok once a year. Pero nung nahati po yun, nung namatay ang Panginoong Jesus, all throughout, pwede na pong mag-minister doon yung mga priest. Pwede na pong pumasok ang sino man, hindi lang high priest ang pwede pumasok doon. Why? Because the death of the Lamb, the Lord Jesus Christ,
He gave us access to the throne of God. Hindi na natin kailangan ng ritual, hindi na natin kailangan ng mga priest to assist us to enter the Holy of Holies. You yourself can go directly to the throne of God. Tatanggapin tayo ng Diyos anytime. Why? Because every time that we come to God, ang nakikita ng Diyos, yung kamatayan ni Kristo sa bawat isa sa atin na pinananampalatayanan natin. Kaya hindi na natin kailangan ng mangumpisal. Kasi meron na talagang naglinis ng ating kasalanan. Inalis na ang lahat ng kasalanan. Amen po ba? You can approach God through the Lamb. Number 4, because Jesus Christ is the Lion. Ang ibig sabihin niyan, you are victorious already. Pag sinabing you are victorious already, you are fighting from victory. Ang simula ng pakikipaglaban mo, katagumpayan. Hindi ka nakikipaglaban para magtagumpay. You are already victorious. Nagsisimula pa lang ang laban para pong may sa boksingero, nakita na ng Panginoon ang lahat ng dulo ng ating paglilingkod sa Kanya. Pero tayo, kailangan nating daanan yung proseso. Nakita na ng Diyos ang Kanyang plano sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? Pero tayo, parang ganito. Papasok tayo sa labanan, papasok tayo sa ring, at sa kikipaglaban natin, may iba-ibang mga rounds. Kaya, makikipagbakbakan tayo, may pagbagsak, may pagbangon. Pero sa Lord, nakita niya na yung tagumpay. The moment na pumasok pa lang tayo sa ring, kasama ang Panginoon, that starts the victory already. Not by defeating the enemy. Hindi na natin kailangan taluhin yung enemy kasi ang Lord ang tumalo ng enemy para sa atin. Pero kailangan makipagbaka tayo kasama ang Panginoon para yung enemy hindi magtagumpay sa atin. Amen po ba? So, ganun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Kaya ibig sabihin, halimbawa po, nakikipaglaban ka sa addiction. Tagumpay ka na dyan nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon. Ano mang addiction yan? The moment na ikaw ay tumayo sa Panginoon, yung addiction na yan, tinapos na ng Panginoon. Hindi ka na niyan alipin. Pinalaya ka na dyan. Kaya anong mangyayari? Habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon, maaaring bumabagsak ka. Tapos tatayo ka uli. Kasi nakita na ng Panginoon na hindi ka na kayang igupo ng iyong addiction. Kasi nakita niya na pinalaya ka na sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kung ikaw man ay bumabagsak, tatayo ka. Sabi nga ng Proverbs chapter 24 verse 10. Makikita niyo kaibahan ng dalawa. Ang matuwid, 7 beses siyang babagsak, pero muling babangon. Samantalang ang mga masama, 1 beses lang bumagsak, wala na. Pansinin niyo, bakit po nakakabangon ang matuwid? Sabi doon, di ba? Every time nababagsak ka, sabi, 7 times babagsak ang matuwid, pero 7 times babangon. Hindi naman pwedeng 1 beses kang bumagsak, 7 beses kang bumangon. Pwede ba yon? Bumagsak ka tapos 7... Hindi. Every time na bumabagsak ka, kapag bumabangon ka, nabibilang mo, nagkamali na naman ako. Binilang mo yon, di ba? Ibig sabihin, yes, we fall. Pero hindi tayo lubusang talunan. Every time that we get up, kasama natin ang Panginoon. Every time we rise up, kasama natin ang Panginoon. That's walking our victory. Para tayong bata na nag-aaral, lumakad, na nadapa, bangon uli. Hanggang maabot natin yung finish line na kung saan inihanda tayo ng Panginoon. At yun talaga yung buhay na inihanda ng Panginoon sa atin. Hindi tayo talunan. Ang kahirapan, tinalo na ng Panginoon. Kaya hindi yan pwede maging hadlang na, Pastor, hindi po ako makapaglingkod ng mabuti sa Panginoon kasi ganito ang buhay ko. Unahin ko muna yung trabaho. Hindi. Maglingkod ka sa Panginoon. Ibigay mo ang mga kabigatan mo sa Panginoon. Lakaran mo ang tagumpay ng Panginoon na makikita mo as you walk in the pathway of righteousness. Yung poverty, later on, wala na sa buhay mo. Sabi nga ng banal na kasulatan sa Deuteronomy chapter 32, sabi, blessing even will overtake you. Minsan, napipigilan tayo ng kahirapan, inuuna natin ang pangangailangan natin, inuhuli natin ang Panginoon. That's why hindi tayo victorious. Di ba? Kasi iniisip natin, ito muna, Panginoon, kasi naintindihan mo naman ako eh. So ano nangyayari? Samantalang nakita na ng Panginoon na tagumpay ka na sa Kanya eh. Pero mas pinili mo na matalo ka ng kaaway dun sa mga pangangailangan mo.
Pero kung nilakaran mo ang kalooban ng Panginoon, hindi mo pa nagagapi ang kaaway, pero nilalakaran mo na, Panginoon, nagtagumpay ka na. Kasi nakita na ng Lord kung hanggang ilang round yan. Kaya kanyang patagalin, kahit yan ay 100 rounds, babangon at babangon ka. Why? Because you are already victorious in Christ. Amen po ba? At tingnan niyo po mga kapatid, ang buhay Kristyanismo, hindi po yan sa comfort. Ang buhay Kristyanismo, tumatatag ka, lumalakas ka, dahil doon sa pinagdadaanan mong mga pagsubok. At dumadaan ka man sa pagsubok, God is shaping you para sa tagumpay na inihanda niya para sa iyo. Why? Because you are already victorious. Because Jesus as the lion is victorious. Walang sino mang nakatalo sa ating Panginoon. And number 5, you are called to reflect both. You are called to reflect the quality of being a lion. You are called to reflect the quality of being a lamb. As a believer, you are called to imitate Christ. And Christ is not only a lamb. And Christ is not only a lion. Pinakita sa banal na kasulatan, He is both the lion and the lamb. Alam natin, ang lamb, very gentle. Pero hindi lamang ang Panginoon ay gentle. Pinakita niya that He is a lion, He is a conquering king. So bilang mananampalataya, kailangan nating makita sa ating buhay ang quality na ito. Dahil sabi, we are to walk, to reflect who Jesus is in our life. Hindi pwedeng mananagumpay ang ating king, pero tayo ay parang mga lamb na laging talunan. Hindi po pwede. So ano po ang quality ng lamb? Anong quality ng lion? Ito po, lion quality, boldness in proclaiming truth. Like Paul. Si Apostle Paul, very bold. Sabi nga niya, Romans 1:16, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng sumasampalataya, both to the Jews and to the Greeks. So, sabihin mo sa sarili mo, I am not ashamed. Magkaroon ka ng boldness na ipahayag. Magkaroon ka ng boldness na tumayo ka sa iyong pananampalataya kung sino ang Panginoon sa buhay mo. Huwag mo ikahiya ang Panginoon. Stand boldly for the Lord. Ipakita mo kung hindi ka pa sanay mag-share ng gospel, tumayo ka muna sa pananampalataya mo. Mag-start ka na mag-aral ng salita ng Panginoon na kahit parang may pumipigil sa'yo, huwag mo intindihin yun. Ay, mahalaga sa akin ang iyong salita, Panginoon, sapagkat gusto kita makilala. Stand by the Word of God. Magpatuloy ka na dumadalo sa gawain ng Panginoon para lalo ka lumago at lumalim sa salita ng Diyos. May humahad lang sa'yo. Tumayo ka. Mahalaga ito sa akin. Walang makapipigil. So sabihin mo yun sa sarili mo, stand for the Lord. And also, as a lion, you have to know that you have to express courage in facing opposition, katulad ng lion. Ano mang opposition, pagtagumpayan mo bilang taglay ang lion character. And have the authority in every spiritual warfare. Declare by faith, no weapons formed against us shall prosper. Kung minsan nakakaranas ka ng panghihina, parang nakakaranas ka ng discouragement, minsan tinatamad, yan ay mga pakana ng kaaway at doon pa lang sawayin mo na ang kaaway. Huwag mong hayaan na ang gawa ng kaaway ay panghinain ka, pigilan ka. So, speak by faith. Yung kinatatayuan mo, I am a child of God. I am a victorious Christian. I can do all things through Christ. Ipahayag mo sa buhay mo. That's the quality of a lion. Declare it to yourself kung sino ang Panginoon sa buhay mo. And also, makikita natin na quality ng lion is yung strength in leadership. Lalo na kayo, mga kabataan, samantalahin nyo yung pagkakataon that you are being groomed in this church sa mga gawain. You are being groomed. Ngayon, salamat sa Panginoon, merong leadership training tayo. Anong purpose? Para mangyari yung plano ng Diyos sa buhay nyo. Na ano yun? That you are the head and you are not the tail. Pero hindi mangyayari na bigla ka na lang tail na wala kang ginagawang proseso. You have to undergo the process, yung molding process na for you to become head. Kaya bilang lion, magkaroon kayo ng strength
to stand, to be leader, because you are the head and not the tail. Now, ano naman ang quality ng lamb? Alam naman natin, ang lamb ay meek, ang lamb ay gentle. Alam niyo po ba na ang lamb, dadalhin na lang yan sa katayan, susunod lang. Ganon po ka-gentle, ganon ka-meek ang mga lamb. Samantalang yung manok, pag gigilitan mo na actually, nagilitan mo na talagang wala ng ulo yon, pero nagpapapasag pa. Lalo na po ang guya o yung goat, yung kambing, ang ingay. Habang hinihila mo para sumunod sa iyo, nako, parang talagang nilalabanan ka. Ganon din ang mga baka, ang aso, baboy. Samantalang yung lamb, kaya itinulad dito ang Panginoon at itinulad din tayo sa lamb. Kasi gentle. So, mga kapatid, maging gentle tayo katulad ng Panginoon. Maging humble tayo sa ating paglilingkod sa iba at makitaan tayo ng gentleness sa ating relationship. And also, as a lamb, makita na willing tayong mag-sacrifice for others dahil yun ay kapahayagan ng ating pagmamahal sa ating kapatid. At lalong higit, ang makita po bilang lamb is yung meekness in submission to God. Kung paano nag-submit ang ating Panginoon sa Diyos. And lastly, you have an eternal hope in the Lamb and the Lion. At ito mga kapatid, napapanahon, napakahalaga po. Eternal hope, napakahalaga po nito. Alam niyo kung bakit? Kung ang ating Panginoon, sabi nga, He is the Lion and He is the Lamb. Dahil dun sa kamatayan ng lamb, dahil namatay siya para sa atin, anong ginagarantiya nito sa atin? Because of the death of Jesus, our names were written in the book of life. So, ginagarantiya sa atin na ano man ang mangyari sa buhay natin, ligtas na tayo because of the Lamb. Pero ito pa magandang balita mga kapatid. Jesus, our King, the King of Kings, will one day babalik. Babalik para kanino? Para sa kanyang iglesia. Para sa lahat ng mga tupa na sumunod sa kanya. One day, the Lord will return as conquering King to establish His eternal kingdom at kasama tayo sa paghaharian ng Panginoon at maghahari tayo kasama ng Panginoon. Hindi lamang tayo basta namatay at wala na. Namatay tayo pero yung ating Lion of Judah, who is the King of Kings, He will return. At lahat ng namatay, kinamatayan ng Panginoon, muli niyang hahanguin upang kasama nating maghari ang Panginoon sa pagbabalik po niya. Wow! Napakaganda po ng future ng mga anak ng Diyos. Di ba? Napakaganda. Kaya hindi tayo natatakot sa anumang nangyayari sa mundong ito. Dahil ang ating Panginoon ay napagtagumpayan na ang lahat. At ipinakita niya na ang mangyayari sa lahat. Katulad ng pinakita ng Panginoon kay John sa chapter 5. Ngayon, sinasabi na rin sa atin ng Panginoon kung ano ang mangyayari. So, wala tayong dahilan para mapuno ng pangamba, ng takot. Kundi ito yung panahon para paglingkuran natin yung King. Because as King, He deserves our life to be surrendered upon. Amen po ba? Kaya kung kayo po, gusto niyo po ng inyong buhay ay lalong maging kapaki-pakinabang. Kung hindi niyo pa naisurrender ang buhay niyo sa Panginoon, this is the time. Surrender your life to the Lord. Why? Because He is your King. Kung King mo siya, sundin mo siya. And being the Lamb, dahil inialay ng Lamb ang kanyang buhay sa iyo, this is the time for you to live the life that the King wants you to live for Him. Di ba namatay ang Panginoon upang tayo ay magkaroon ng buhay? So bakit niya tayo binuhay? Si John, binuhay niya si Lazaro sa Book of John para maglingkod na sa Panginoon. Patuloy na maglingkod sa Panginoon. Ngayon tayo din, mayroon tayong bagong buhay. Para saan gagamitin yan? Para ipaglingkod sa ating Panginoon na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya as I end, mga kapatid, patuloy ko kayong ina-encourage. Ang panahon na ito,
Particular, alam ko, bawat isa sa inyo, alam niyo ang nangyayari sa ating panahon. Marami po ay natatakot sa nangyayari sa ating panahon. Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, there's no reason to be fearful. But there is reason for us to serve God even more, knowing that He is soon coming again. For all of us whose name are written in the book of life. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hilingin ko po kayo na magsiyuko and let's go to God in prayer. Hallelujah. Sa oras na ito, mga kapatid, sa iyong puso, sa iyong isipan, Jesus is the lion and the lamb. And being the lion, He is your king. And as king, kailangan mong sumunod sa Kanya. Kailangan mo na ibigay ang iyong buhay sa iyong hari. Sapagkat ang iyong hari, ang ating Panginoon, kapag sinunod mo siya, He will do the best thing in your life. Siya yung hari na dadalhin ka niya sa pinakamainam. Sabi ng Panginoon, He came that we may have life and life that is abundant. Ngayon yung panahon para lalo nating isuko ang ating buhay sa Panginoon. Kaya sa oras na to, you can say mula sa iyong puso, by faith, Father God, Ikaw ang aking hari. Iniaalay ko po ang aking buhay. Gamitin mo ang aking buhay para sa iyo. Ito yung panahon para sabihin mo sa Panginoon, Lord, I surrender my life to you. Dahil ikaw ang may alam ng buong pangyayari sa aking buhay. Lead me. Dalhin mo ako doon sa mabuti mong kalooban as a good shepherd who leads the sheep to greener pastures. Ganon din ang gawin mo sa akin, O Diyos. I want to follow you, O God, with all my life. Yes, Lord. Father God, as we come in your holy presence sa oras po na ito, salamat ng aming Panginoong Jesus is both the lion and the lamb, the King of our lives. And the King has a kingdom. The King provides for all the citizens. Everything that we need is provided by the King in His kingdom. Thank you, Father God. But because of our faith in the Lord, kami naging kabahagi ng iyong kaharian. At nagsimula na maghari ang Panginoon sa aming mga puso. At dahil kami kabahagi sa iyong kaharian, alam namin, everything that we need, nasa iyong kaharian. Wala na kaming pangamba. Ang kailangan lang namin gawin, manatili sa iyong kaharian, na kung saan, dinala mo ang bawat isa sa amin. Mula doon sa kaharian ng kadiliman, you have brought us to the kingdom of your Son, the kingdom of light. Salamat, O Diyos. Salamat, aming Panginoong Hesus, aming Hari. Salamat sa buhay na walang hanggan na aming tinanggap sa pamamagitan ng kamatayan mo doon sa krus para sa amin, para sa lahat ng lahi, para sa lahat ng wika, para sa lahat ng bansa. Lahat ng mananalig sa iyo ay may buhay na walang hanggan. Salamat because of your death and our faith in you, Lord Jesus. Our names were written in the book of life. At sa iyong muling pagbabalik, you will come for all of us na nananalig sa iyo. Dadalhin mo kami sa iyong kaharian to reign with you forever. Thank you, Father God. Thank you, Lord God, for all these wonderful blessings that you have prepared for all of us, your servants. Thank you, Father God, for making us holy forever, not temporarily, but forever, because of the one sacrifice that our Lord Jesus, the Lamb, has did on the cross for all of us. Thank you, Lord. We give you glory. We give you praise. Hallelujah. Amen.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord.